Hello mga kababayan, magandang araw. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang video analysis at video talakayan. 5 lang po ang bumoto ng hindi pabor upang ipasuspende si Congressman Kiko Barsaga for 60 days dahil po sa kanyang hindi kanais-nais daw unparliamentary na mga actuations at mga ginagawa sa loob ng House of Representatives na nakakahiya daw para sa imahe o integridad ng House of Representatives. Wow! Napaka-ipokrito nitong mga bumoto ng kanilang disiplinahin si Congressman Kiko Barsaga sa kunwari ay hindi maayos, hindi matuwid at questionable na uri daw ng mga actuations ni Congressman Kiko Barsaga, pero tahimik ang House of Representatives sa pagnanakaw, pandarambong at pangungurakot na kinasasangkutan ng mga leaders at pamunuan nila, kagaya ni Martin Romualdez na binubulgar ni Ginoong Saldico na nasasangkot sa pinakamalaking arkitekto ng pagnanakaw at pandarambong, kasabwat si Marcos Jr. na presidente ng Pilipinas. Tahimik sila, itong House of Representatives. Tahimik din po sila hinggil dito sa mga flood control projects at insertions na kinasasangkutan ng mga kabaro at kabalahibo nila, kagaya nitong Congressman Edwin Garjola na ibinubulgar ni Congressman Leandro Liveste na nai-involve sa pagbibenta ng mga projects, pinagkakakitaan niya, kasabwat ang kanyang ninong yata sa kasal na si dating Kulukoy DPWH Secretary Manny Bunuan. O bakit hindi ito ang naging topic ng kanilang ethics investigation and disciplinary action? Itong mga nasasangkot like Martin Romualdez, ang asawa niya na si Yeda, kahit hindi na qualified, pinaikutan ni Martin Romualdez para makaupo ulit bilang party list, Ginawa niyang number 4 o number 5 nominee dahil tapos ng term, 9 years na nag-congresswoman sa tingog na mga baldog party list. Itong mangungurakot na party list nila, pinaresign nila yung number 2 or number 3 para umakyat si Yeda Romualdez, ang anak ni Martin Romualdez. Nandyan din sa Kongreso si Sandro Marcos, isa sa may pinakamaraming insertions. Kaya kabulastugan at katarantaduhan, isang malaking kalokohan po itong ginawang pagpapasuspinde kay Congressman Kiko Barsaga. They made a hero and an icon of a fighter from among the ranks of thieves and plunderers. May isang Kiko Barsaga na tumatayo at nagbibigay ng malakas na loob na manindigan, kagaya ng ginagawa ngayon ni Congressman Leandro Liveste. Dapat ang mga kongresista po, nakagaya nila Congressman Pulong Duterte, nila Congressman Ungab, at ng iba pang mga nakakaalyado o nakakalinya sa kay dating Pangulong Duterte, ay maging malakas din po ang boses para kundinahin ang ganitong outright and scandalous oppression and suppression ng kalayaan sa pagpapahayag at pagsasagawa ng saloobin ng isang individual. Nasasaktan sila kapag sinasabi po ni Congressman Kiko Barsaga ang meow, 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 meow. Nandito ng mga magnanakaw, kaw, kaw, kaw. That's the way of creativity of the freedom of speech ni Kiko Barsaga. Dahil bagamat siya ay kongresista, siya po ay may garantiya ng kalayaang magpahayag at gumawa ng saloobin niya at maging bahagi ng pagpapadaloy ng kanyang sentimiento. O bakit niyo siya didisiplinahin? Hindi naman siya nananakit. Hindi rin naman po siya gumagawa ng hakbang para mag-udyok ng armadong pakikibaka o mag-promote ng terrorism. Ang ginagawa ni Congressman Kiko Barsaga ay bahagi ng malayang pagpapahayag. Ayun. Natutuwa tayo na mayroon pa rin pong nanindigan na 5. Ang nakuha kong mga pangalan, ang taga-party list ng Kamanggagawa, itong si Eli San Fernando, si Congressman Leandro Liveste,
ang representante ng bagong henerasyon, ang anak ni Senador Marcoleta, at may isa pa, 5 lang sila, ang nanindigan na hindi sila boboto na ipasuspende si Congressman Kiko Barsaga sapagkat hindi ito naaayon sa pagbibigay ng respeto at paggarantiya sa kalayaan at karapatan ng bawat individual at ng bawat mamamayan na magsagawa ng kanyang malayang paghahayag ng kanyang saloobin at sentimiento. Kaya nga, na-attract kasi ni Kiko Barsaga ang atensyon ng mga Gen Z, millennials, yung mga batang henerasyon ng ating population at nagkakaroon nga ng traksyon o effective na pagkuha ng atensyon for a messaging. Hindi pa sila nakontento, tinanggal din po ng Armed Forces of the Philippines si Congressman Kiko Barsaga sa pagiging member ng reserve force, I think sa Philippine Army, bilang reservist, no? Ng Armed Forces of the Philippines, dahil daw hindi kaaya-aya ang pagiging membro ng pagiging reservist ni Kiko Barsaga dahil tumutuligsa siya sa gobyerno ni Marcos in terms ng kanyang criticism at mga expose sa pagnanakaw at mga pandarambong sa kaban ng bayan. I don't think na yan ay makatarungan din po, mga kababayan, sapagkat hindi pwede ang blind obedience. Yung parang bulag at pepibingi ka dahil lamang gusto mong sumunod doon sa nakatataas sa iyo kahit mali na ang ginagawa ng otoridad at nakatataas sa iyo. Hindi ka pa rin pwedeng pumuna, hindi ka pwedeng magsalita. Ano yan? Canine devotion? Devotion ng isang aso sa kanyang master na hindi ka pwedeng gumamit ng iyong isip para iproseso kung anong tama at mali? Hindi po nararapat ang ganyang kultura sa Armed Forces of the Philippines. Ang sinasabi po na obey first before you complain, ang premise at konteksto niyan, lawful and legal order. Pero kung magnanakaw at mandarambong at adik ang Commander-in-Chief na itinuturo ng maraming testimonya, pagbubunyag, na mismo ang kanyang kapatid ang nagbubunyag, hindi na po pwedeng umiral dyan ang obey first before you complain. At hindi pwede i-apply yan kay Congressman Kiko Barsaga kung ang kanyang saloobin ay sumasalamin sa sentimiento ng taong bayan at naaayon sa kanyang kalayaan at karapatang magpahayag ng kanyang opinyon. O bakit siya tinanggal sa pagiging reservist? Dahil dapat ang mga reservist at ang miyembro ng Armed Forces of the Philippines ay maging robot sa gitna at harap ng mga kontrobersya ng malalaking krimen ng pangungulimbat at pangungurakot, pandarambong at pandurubo sa pundo ng bayan at pag-abuso at paglapastangan sa poder at kapangyarihan at ng isang presidente na sasangkot sa samot-saring iskandalo ng pagkakaroon ng illegal na droga na bisyo at pagiging mastermind sa problema ng mahigit 1 trillion pesos na pandarambong sa kaban ng bayan. Kapag nagsalita ka o kaya naghayag ng opinyon mo, hindi pala pwede yon sapagkat ikaw ay didisiplinahin. E di you're making robots, you're not making defense forces na may utak. Kung ganyan pala ang akto ninyo. Ganon din po yan sa House of Representatives na hindi pala pwedeng gumamit ng pag-exercise si Kiko Barsaga bilang kongresista ng kanyang saloobin at sentimiento sa loob at labas man ng Kongreso dahil ang kanyang pamamaraan ay medyo weirdo or eccentric, like nagmeow-meow siya towards the end ng kanyang video o nangungutya at nangangansyaw siya. Hindi naman po siya nagpo-promote ng tinatawag na karahasan o terorismo, kundi he's trying to deliver a message through creative way. Yung nakaka-attract para ang audience ay makikinig. O, di ba? So wala akong nakikitang mali sa style na ginagawa ni Congressman Kiko Barsaga para po siya
ay suspindihin ng 60 days ng Kongreso. The real issue here is ang pagkatakot at ang pangamba ng House of Representatives na dumami ang mga kaparehong kongresista kay Congressman Kiko Barsaga, kay Congressman Leandro Liveste, na kayang magsalita ng saloobin at paninindigan, lalo na to stand up against the high crimes of high authorities of government, including the President and the former Speaker na pinsan ni Marcos, na sila ang mga pasimuno sa malakihang sindikato sa pandarambong at pangungurakot. Yun po ang dahilan kung bakit pinatawan ng suspension order si Congressman Kiko Barsaga, because they want Kiko Barsaga to keep quiet, to stay silent, and not to stand on a critical position against the government of Marcos upang matakot at mag-alangan ang sinuman na mga kasama nilang kongresista na gayahin o sundin ang tinatawag po na pagpapahayag ng saloobin at sentimiento. Kaya ang sambayan ng Pilipino mas nakakapagsimpatya kay Congressman Kiko Barsaga because he represents and he mirrors, ipinapakita niya ang totoong saloobin at damdamin ng mga mamamayan at ng taong bayan. Iyan ang tunay na kongresista. Kayang manindigan, kayang magpahayag, at kaya pong gumawa ng tamang mga pagkritiko upang ipagtanggol ang kabutihan at karapatan ng mamamayan, hindi sunod-sunuran bilang robot at bingi-bingihan at bulag-bulagan at magiging pipi lamang masunod ang kapritsyo na hindi ka matanggalan ng pondo, hindi ka masuspend, hindi ka madisiplina, hindi ka mapatalsik. Mas naaayon po yun na pinapabura ng mamamayan ang ganong ginawa ni Kiko Barsaga. So the suspension of Kiko Barsaga opens the real perspective kung anong mayroong uri ng Kongreso. Sa kasalukuyan, isa itong rubber stamp na Kongreso, isang kasabwat at enabler na Kongreso na nagpapatuloy ang pandarambong at pagnanakaw. Mantakin yun, nagkabulgara na tungkol sa flood control projects na mga mahigit 1 trillion pesos. At pati po sa mga insertions at mga amendments at mga realignment na ginagamit pati sa unprogrammed appropriations, at ibinulgar na ni Saldico lahat-lahat at ng mga contractors at ng mga taga-DPWH humirit pa ng additional na flood control insertion si Marcos ng mga around 97 billion pesos. Tatahimik pa rin kayo? Hindi pa rin kayo magpupuna? Ganon din ang binanggit ni Congressman Leandro Liveste that Sandro Marcos all along sa records ng House of Representatives ang may pinakamarami at pinakamataas na insertions. Umaabot sa more than 15 billion pesos ang kanyang mga insertion projects. At kapag sinabing insertions, yan po ay pinagmumulan ng pangungurakot kasi patago, palihim at pailalim ang pagpapalusot niyan. O bakit hindi niyo ito ma-question? Bakit hindi kaya itong punahin at paimbestigahan? Sapagkat takot kayo. Kay Marcos at kay Romualdez, baka mawalan kayo ng pera at pundo na nanggagaling sa taong bayan. Nakakahiya ang mga kongresista na pumanig sa pagsuspende kay Kiko Barsaga kung ikumpara kay Kiko Barsaga at kagaya niya na naninindigan. O hindi nyo nga kayang imbestigahan, ang Ilocos Norte bumabaha, hindi ang project, kundi bumabaha ang insertions at mga ghost projects. Yan ang ibinubulgar mismo ni former Governor Chavit Singson. O bakit walang nag-iimbestiga? Walang pumupuna at walang gustong disiplinahin si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, no? Binubulgar na nga ito ni Congressman Toby Chanco, mga kababayan, na si Martin Romualdez ang bumuo ng small committee na kinabibilangan nila Garjola, nila Momo, nila Suarez, nila Kimbo,
at nila Dong Gonzales? O bakit walang investigasyon? Walang disciplinary action? Ibig sabihin po, ipokrito at mga duwag itong mayoriya ng bumubuo sa Kongreso. Panay kayo Duterte, panay turo at bintang kay Duterte, kay Sara Duterte, kay Rodrigo Duterte, pero ang aktual na itinuturo ng mga taga DPWH, ang itinuturo ng mga contractors, ang itinuturo mismo ng kasabwat nilang punong kriminal na nag-operate nito, na nagsasabi na mismo ng kanyang kinalaman at kanyang nalalaman, si Saldico, na si Sandro Marcos involved, si Martin Romualdez involved, ang kanyang Tingog Baldog party list involved. Tingog ng magnanakaw party list yun eh. Si Marcos involved. Tahimik pa rin ang Kongreso. Inuna pa nila ang pagdisiplina, kunwari, sa nagsasalita sa katotohanan at naninindigan para sa tama sa pagtatanggol ng pundo ng bayan at pagtatanggol ng kabutihan ng mamamayan. Inuna pa nila ito, ang paghataw ng disiplina kay Congressman Miao Barsaga, dahil nakaka-attract siya ng public traction and public attention sa mga mensahe ng pagbubulgar at pagkritiko niya sa gobyerno ni Marcos at pagbubunyag laban sa sindikato ni Marcos at Romualdez. Yun pong dahilan, oppression, suppression, intimidation, at ito po ay napakadelikado sapagkat pwede rin nilang gawin ito kay Congressman Leandro Liveste, kay Congressman Pulong Duterte, kay Congressman Ungab. No? Ito yung mga nagsasalita ng kanilang saloobin eh. Kay Congressman Eli San Fernando. So, iilan po sa mga kongresistang ito na lang ang natitira na mayroon pang dangal at respeto sa sarili nila. Lahat po dyan ay halos nilalamon ng pagiging buaya sa pundo at poder at kasabwat ni Marcos at Romualdez sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Kaya ito ang ginawa nila. Imbis na pakinggan ang mensahe ni Kiko Barsaga at respetuhin at igalang ang kanyang karapatan sa paghayag, pinarusahan nila. But they failed to suppress the message. They may discipline, they may expel Congressman Kiko Barsaga, but they can never kill his ideas. They can never suppress or hide the message that is now being embraced by the Filipino people, that Kiko Barsaga is standing up and talking about the plunderous, the corrupt, the evil actions and crimes being committed by Marcos and Romualdez. And that can never be stopped by putting Kiko Barsaga under 60-day suspension. Ang taong bayan po ay naniniwala at nakikipagsimpatya kay Congressman Kiko Barsaga. Nakalimutan po nito mga ipokrito, buaya at mga kurakot na politiko mayoriya na nagdesisyon ng kalagayan at sitwasyon ni Congressman Kiko Barsaga na may isang katotohanan na hindi nila pwedeng itanggi. That when the government becomes an oppressor against the people, and when the people are being afflicted by serious crimes of corruption at nagiging malinaw na nag-aapekto ito sa kanilang buhay at kalagayan bilang mamamayan, kahit ano pang panunupil ang gagawin ng gobyerno, titindig at titindig ang mga mamamayan, sapagkat si Kiko Barsaga is a representative of the real sentiments and the real na kalagayan ng pagtingin ng mamamayan sa kung gaano kabulok at kasama ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. The greater the oppression, the greater and stronger will be the resistance. Yan po ang pwedeng mangyari kapag ipinilit nila ang pagpapatalsik o pagpapaalis kay Congressman Kiko Barsaga by way of an expulsion decision ng Kongreso at ang pagdisiplina sa iba pang mga kongresista na nagsasalita, mas lalo nilang ginagatungan ang apoy sa dibdib ng nagngangalit na sambayan ng Pilipino. At ang mangyayari niyan,
itutulak ng mamamayan ang Marcos resign, aristuhin, ikulong, kasama si Romualdez. Magaganap yan. At yan ay daloy ng kasaysayan. Muli, tandaan po natin, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. At shout out pala ha, bago ko matapos ang video na to, kay Sid Garete at kay Roy Salvilla sa New Zealand, mga suki at tagapagsuporta po ng ating Ka Eric Talakayan at video analysis. Roy Salvilla at kay Sid Garete. Mabuhay kayo. Salamat sa pagsusuporta ninyo. And those who are going to support Bangon Sambayanan People's Movement for advocacy programs at mga pag-organize ng mga mamamayan na ginagawa nila Ka Eric, you can send your support sa GCash line 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Rohilda Celis ang name, Silangging po yan, at yan na rin po ang ating line of coordination. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you tonight, 9:30 Philippine Standard Time. Balita at Talakayan with Ka Eric. Maraming salamat.